Kung ako po ay papatol sa mga ibang comments na negatibo dito, pare-pareho pong walang mangyayari sa amin. Ako, bilang isang mangangaral ng Panginoon na purely nagbabahagi ng kanyang mga salita at walang ibang hangad, hindi katulad nung kanilang ipinaparatang, makakontent lang daw. Hello? Anong makakontent man lang? Hindi. Hindi. Minsan paulit-ulit yung laman ng mga content because I have to remind everyone. Minsan, yung mga nagko-comment dito, I know mga unbelievers yun eh. Kasi alam ninyo, kung mananampalataya yan, alam niya yung sinasabi niya at pangalawa, meron siya mga wordings ng isang mananampalataya. Bilang believers ni Christ, alam natin yung sinasabi ko. Di ba? Alam natin yon. Pero, kung papatulan ko lahat ng mga negatibong komento rito, wala pong mangyayari. Maniwala po kayo. I believe most of the time, ang isang mangangaral kailangan passive ka. Kailangan hayaan mo lamang. Kasi ang Panginoong Hesukristo, hindi siya nagbuka ng bibig. Malibang tanungin siya ni Poncio Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot siya doon, ako nga, sabi niya. Pero, hindi dito ang aking kaharian. Maliwanag po yan sa banal na kasulatan. Ngayon, mga nagko-comment dito na alam kong hindi believers, lalo na yung mga ginagamit nilang wordings, hindi biblical wordings, hindi Christian wordings. I know. So, palagay niyo, papatulan ko yon. Okay? Pangalawa, doon sa part ng mga nagko-komento. Okay? Doon sa part ng mga nagko-komento. First and foremost, meron silang sariling opinion. Karapatan po nila yon. Pangalawa, sila po ay malaya sa kanilang opinion. Okay? Again, sa part nila, meron silang opinion, pangalawa malaya po sila. So, ang social media po, isa po sa kagandahan po nito ay ang malaya tayong magsabi ng anumang naisin natin. Pero, tandaan po natin, may sinabi ang Panginoong Hesukristo, you shall know the truth and the truth shall set you free. Sino ang truth na yon? Si Jesus. Kaya po ako paulit-ulit, lalo na po sa rapture, kasi kailangan pong marinig ng mga tao at ma-remind ang mga tao in the first place na anytime nga po magra-rapture na. Hindi ako nag-mention ng dates. Ang sabi na nag-comment dito, hintayin na lang natin dumating ang Diyos. Yan ang term niya, Diyos. Tama, Diyos si Jesus. Pero mas maganda sabihin mo, si Jesus darating sa rapture. Siya ay Diyos. Diba? Use the name of Jesus. Kaya napaghahalata kung anong kalidad ng mga nagko-comment na yan. Okay. Inano ko lang po, I really need to defend myself also dahil sometimes talaga hindi maganda mga komento na nababasa ko. Okay. Siyempre, nasabi ko na nga po, no? Rapture pa rin po ang ating topic. Ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kayong mga hindi nagseseryoso sa rapture, kayong mga very passive sa rapture, ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Ang rapture darating bilang isang ordinaryong araw. Again, it will come as a very ordinary day. Anong ginagawa mo tuwing umaga? Ikaw ba'y nagkakape? Ikaw ba'y nag-aalmusal ng kanin? May mga iba nag-aalmusal ng tinapay tulad ko. Ikaw ba ay nag-garden? Ano bang gagardenin dito sa amin? Puro semento ang paligid namin. Walang gagardenin dito. Mga kanal, tapos semento. Anong gagardenin mo? Wala. O yung mga nasa probinsya, maari. Yung mga ibang dito sa Maynila, may mga malaki silang bakuna. May mga gagardenin sila. Ordinary day. Yung iba naghahatid na mga anak sa school. Yes. Yung iba naman, eto na. Mga piloto. Mga piloto papasok sa kanilang gawain sa pamimiloto. Yung iba naman, bus drivers. Yung iba naman, taxi drivers. Yung iba naman, may mga kaya sa buhay, may sariling mga vehikulo. Pupunta para sila po ay pumasada o kanilang puntahan yung kanilang mga pupuntahan gamit ng kanilang mga vehikulo. Okay? It's an ordinary day. It's a lovely day. Actually. Okay? Tapos, pag nahatid na yung mga bata sa school, yung mga bata mag-swing muna bago mag-flag ceremony. Tapos, sasabihin nung nanay, o sige anak, pupunta na si mami,
O kaya si daddy, pupunta na si daddy muna. Magkita tayo mamaya. Yayakapin yung anak, maya-maya, nawala na yung anak na kayakap niya. Maya-maya, naghulugan na yung mga eroplano, nagbagsakan. Makinig po kayong mabuti, nagbagsakan yung mga eroplano, sumabog. Mga train na derail. Very important po na ang rapture ay i-remind sa tao. Ano sa palagay ninyo ang maiisip ng mga naiwan? Nasaan ang mga milyong-milyong tao na nawala? Anong mangyayari? Great chaos, great catastrophe. Great controversy. Okay? Yun po ang mangyayari sa araw ng rapture. Yan po ang akin pong inire-remind sa inyo. So, hindi po masama na ang rapture ay i-remind ko ng i-remind. Maski 2 beses ako mag-record ng video sa isang araw, ma-remind lang kayo. Hindi po ito kasawaan, hindi po ito may content lang, hindi po. Sapagkat maniwala po kayo, kapag dumating ng rapture at naiwan po kayo, hahanapin nyo ang mga content na ito dito sa YouTube. Mga ilang video na nagawa ko, natabunan na lang. Meron doon, hanapin nyo, ano ang gagawin ko pag naiwan ako sa rapture? Check nyo. Nandun, binigay ko, mga 10 points yon. Hindi po ito pa may content lang. Sapagkat ako may trabaho po ako, may mga ginagawa rin po ako. Pero, bilang mga ngaral ng Panginoon, hindi ko sinasabing obligado, kaligayahan ko na i-remind kayo kung ano ang mangyayari sa araw na yaon. Sapagkat ang araw na yaon ay walang nakaalam. Maliwanag po yan. Unlike sa second coming, mabibilang mo from the day of the rapture, bumilang ka ng 7 taon, that's it. 7 years, that's it. Jesus will come together with us na. Yung mga ni-rapture niya, yun ang kasama niya sa kanyang second coming. Okay? Kaya, kayong mga preachers ng nangangaral ng rapture, huwag kayong magsawa. Maski sabihin parang sirang plaka, sirang CD na tayo, okay lang. Okay lang. Araw-arawin nyo. Kung masipag kayo, maka 5 record ang gawin nyo. 5 record ng mga video, sige lang. O bakit? Kung ayaw makinig, ayaan nyo, maiiwan sila. Yung mga may gusto, may puso to listen to this, to watch this, mararapture sila. Kasi wala namang ibang dahilan para marapture ng tao. Maliban kay Hesus Kristo. The only way, the truth, and the life. Naku, magagalit na naman yung aking viewer dito na galit sa mga aso. Kung galit po kayo, mas galit po ako dahil nagko-content ako, sukat maingay. Hindi naman po natin mapipigilan. Alam niyo dito sa syudad, mga sasakyan, parot parito. Kaya please bear with me. So ayun, ako, kwan lang po ito ha, malasakit po ito. Kasapagkat yung mga sinasabi ko dito, inaral ko ng ilang taon, hindi po ito yung parang binasa ko lang sa comics. Hello? Ito po ay katotohanan ng banal na kasulatan. Oh. Ngayon kung makikinig kayo, manunood kayo, salamat. Kapakinabangan nyo yan. Hindi naman sa akin eh. Ang mga bagay na sinasabi ko, matagal ko nang alam ito. Pero inuulit-ulit ko because of my love for the brethren and for the world and for all the people. Sapagkat, sabi ng Panginoong Hesus, di ba? Tulad ng pag-ibig ko sa inyo, mahalin nyo ng ibang tao. Hindi ba pagmamahal yan? Oh, nakukulitan kayo sa akin, malamang ako nakukulitan na rin sa sarili ko. Whenever I record, pare-pareho ang sinasabi ko. But, itong gusto kong sabihin, the Word of God is powerful. The Word of God, there is something in it that every time I repeat it, I don't understand myself. Why? Why is there's this feeling that I think that I just mention it for the first time, parang ganon. I don't think that I'm kakusa sa sarili ko. I don't think that I teach this for a long time. I thought that I just teach this now, sabi ko. Parang ngayon lang, as if I teach this lesson now. There's a new revelation in everything. Oh, may bagong revelation. There's a new revelation every time na binabanggit natin ang salita ng Panginoon. Hindi po nakakasawa. O lalo na yung John 3:16. Maya-maya, yung iba, yan ang laging topic. May maganda po yan. Bakit kasasawaan nyo ba yan?
The word of the Lord Jesus Christ is powerful. At yan po, ang rapture day ay very ordinary day. Malamang gumising ka isang araw, magsisipilyo ka, that would be it. That would be it. Yun na pala yun. Hindi mo alam, yun na pala yun. Diba? So, pag naki Jesucristo ka na, if you already have Jesus in your life, you are ready to meet Him anytime. Nagkakape po kasi ako. Kaya, God bless po.